Ayun, isang mapagpalang araw po sa lahat, mga kapatid, mga giliw kong tagapanood at tagapakinig. Sa araw na ito ating papag-aralan ang tungkol sa fulfillment ng John 3:16. Pero bago yan, basahin muna natin ang Isaiah 59 verse 1 hanggang 2. Ang sabi dito, "Surely the arm of the Lord is not too short to save, nor his ear too dull to hear. But your iniquities have separated you from your God. Your sins have hidden his face from you, so that he will not hear." So mga kapatid, dahil sa kasalanan, nahiwalay ang ating relasyon sa Panginoon. So, anong paraan upang tayo'y maligtas? So ito po yung fulfillment ng John 3:16. Ang sabi niya, ganun na lamang kamahal ng Panginoong Diyos ang sanlibutang ito. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesucristo upang sinumang manampalataya at tumanggap sa kanya ay maliligtas. Mga kapatid, ganun tayo kamahal ng Panginoong Diyos. Kahit ang kaisa-isa niyang bugtong na anak ay ibinigay niya upang tayo'y maligtas, upang manumbalik ang ating relasyon sa kanya, mga kapatid. At ang sabi pa dito sa John 1 verse 1 hanggang 3. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning. Through him all things were made. Without nothing was made that has been made. So, napakaganda po mga kapatid ang sinabi ng John 1 verse 1 hanggang 3. Nagkatawang tao po yung Birbo, ang Diyos, ang salita, upang tayo'y maligtas sa ating mga kasalanan, upang manumbalik ang ating relasyon sa Panginoon, mga kapatid. Ganun tayo kamahal ng Panginoong Diyos. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus Christ, mga kapatid. Kahit maghirap ang Panginoong Diyos sa Kalbaryo sa krus, kung gaano kasakit ang paglatigo sa kanya, ang paghampas sa kanya, kung gaano nila pinahiya ang Panginoon, mga kapatid. Pero alang-alang sa kaligtasan natin, mga kapatid, tinanggap yun ni Jesus Christ upang tayo'y maligtas at mananampalataya sa kanya. Mga kapatid, sa araw na ito, sa maiksing talata at kwentong ito sana'y nagpapaalala sa atin na walang ibang tagapagligtas kundi si Jesus Christ lamang, mga kapatid. Tanggapin natin siya na ating tagapagligtas sa ating puso, isipan, at buong pagkatao. Mga kapatid, naway makapagbigay ito inspirasyon sa ating buhay. Tayo pagpalain sa araw na ito.